Hindi lang depensa laban sa banta ng anumang pag-atake ang pinalalakas ng Pilipinas, kundi pati ang kahandaan nito sa pagre-responde tuwing may kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pagsasanay ng Philippine Army sa Camarines Sur. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Sunod-sunod ang pinakawalang putok ng ground forces ng Philippine at Australian Army sa live fire exercise na ito sa Pasakaw, Camarines Sur. Ito ay matapos na ma-detect ng Philippine Navy ang mga kalaban sa dagat. Kasunod naman ito ang pag-atake ng Philippine Air Force mula sa Himpapawid. Ayon sa Philippine Army, malaking tulong ang isang buwang Philippines-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-01 para maprotektahan ang Pilipinas mula sa banta ng pag-atake. Napakaganda nito kasi nare-refresh yung ating mga kasundaluhan at ganoon din po yung Australian Defence Force sa pagpaplano, pagkakaroon ng mga communication exercises at pag-execute po ng mga scenarios na ilalagay nila sa plano. Kabilang din sa mga aktibidad ang pagpapalakas sa interagency cooperation kung saan nagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para sa ligtas na paglikas ng mga apektadong sibilyan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga taga-barangay Balogo dahil sa lugar nila isinagawa ang nasabing exercise. Kasi po dahil man lang BLGU, Balogo po ang mga benepisyarang kay di ba umalang LGU Pasakaw, kundi po si national security po, interest po kan sa tuyang nasyon, and very much fortunate po kita na igdiyo po sa barangay Balogo, ginibo, ini yung kasangga exercises, very important po, sa tuya pong national po na interest. Humanga rin ang 1st Field Squadron ng Australian Army sa mga sundalong Pilipino, lalo na sa 83rd Infantry Battalion ng 9th ID sa dedikasyon at husay na ipinamalas nila sa 5 linggong pagsasanay. Sa pamamagitan kasi ng exercise na ito, hindi lang kaalaman at operational experience sa territorial defense ang naibabahagi nila sa Pilipinas, kundi maging suporta sa pag-transition natin mula sa internal security concerns patungo sa pagpapalakas ng kahandaan para sa external defense. We, as the Australian Army, we've spent a lot of time conducting operations in a conventional war environment, and that means we have practiced the skills of defensive fighting and defensive operations, and that's why we're sharing those with the Philippine Army to just bring us all up to the same level to integrate and operate better together in a defensive operation. Bukod sa pagpapalakas ng depensa at kasanayan sa operasyon, napapalakas din ng mga ganitong pagsasanay ang kahandaan sa kalamidad at pagsaklolo sa mga mamamayan sakaling may mangyaring sakuna. Mula rito sa Camarines Sur, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.